Kabanata 3301 hanggang Kabanata 3310. Kabanata 3301. Hehe. Sa paningin ni Ye Chanson, paano niya makikita ang isang babaeng tulad ni Lulan? Kaya't hindi kailanman nag-alala si Lulan kung ano ang mangyayari. Bukod pa rito, naniniwala ako na ang ugali ni Ye Chanson ay hindi dapat umatake sa isang mahinang babae tulad ko. Tama iyon, ang taong lumitaw sa sandaling ito ay si Lulan Yizi, isa sa tatlong mabuting anak ng Tian Demeng. Ngunit hindi pa rin maunawaan ni Yehan kung paano nakalakad ng malaya si Lulan Yizi sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Diyos at demonyo. Sino nga ba ang kausap niya? Hindi si Lulan Yizi ang isang mahinang babae. Kung tama ang hula ko, ikaw ang nagsabi sa mga demonyo na ang aking braso ng demonyo ay ang susi sa hindi alam na lupain. Punong-puno ng galit ang mukha ni Yehan. Sinubukan na ni Yehan na harapin si Lulan Yizi matapos malaman na may traidor sa kanilang pangkat. Ngunit nang gusto ni Yehan na humingi ng sagot kay Lulan Yizi, umalis na ang huli sa pangkat at nawala. Noong panahong iyon, lalong nagduda si Yehan kay Lulan Yizi, at alam ni Yehan na ang matalinong si Lulan Yizi ay alam din na pinagdududahan siya ni Yehan, kaya't kusang umalis siya sa pangkat at nawala. Ngumiti si Lulan Yizi at nagsabi, sa katalinuhan ni Ye Chanson, alam ni Lulan na hindi niya ito mate at togo sa kanya. Ngunit hindi inasahan ni Lulan na makakapagtagumpay si Ye Chanson sa pagsubok na ito, at kahit pa ay tinapakan niya ng buo ang ibang apat na lalaki sa kanyang paa. Talagang hinahangaan ni Lulan iyon. Kaya tanggap na ni Yoshiko Lulan ang kanyang ginawa noon. Mga bahid ng intensyon na pumatay ang lumabas sa mga mata ni Yehan. Ang paglalantad ng lihim ng braso ng demonyo ay hindi lamang si Yehan kundi pati na rin ang buong pangkat ang nadamay ng malaking pressure. Kung hindi inilantad ni Lulan Yizi ang lihim ng braso ni Yehan sa mga demonyo, hindi malalaman ito ng mga Diyos, demonyo, at tao, at hindi mangyayari ang pagtutulungan ng apat na lahi para harapin si Yehan. Hindi sana sila naging ganap na kalaban ni Yehan. Maaaring sabihin na ang pagtutulungan ng apat na lahi para harapin si Yehan ng maraming beses ay nagdulot sa kanya ng maraming problema, at nawalan din siya ng ilan sa kanyang lakas. Maging pa nga noong gamitin niya ang kapangyarihan ng mga tuntunin ay muntik na siyang mamatay. Kung hindi dahil sa kayamanang iniwan ng Dao Ancestor, tiyak na sira na siya noong panahong iyon. At ang pinagmulan ng lahat ng ito ay dahil sa paglalantad ni Yoshiko Lulan sa lihim ng braso ni Yehan. Kahit aminin ko man o hindi, hindi mo na ba hinalaang ako? Mahinang ngumiti si Lulan Yoshiko at nagsabi, walang permanente na mga kaibigan sa mundong ito, mayroon lamang walang hanggang interes. Naniniwala rin si Ye Chanson dito, kaya't narito ako. Malamig na nagsalita si Yehan, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Paano mo ako natagpuan? Sino ka? Ano ang relasyon mo sa mga demonyo? Huwag mong sabihin na ikaw ay tumalikod na sa mga demonyo. Mukhang kakaunti lang ang nakakakita ng tunay mong mukha. Dahil tinatanong ka na ni Ye Chanson, mukhang hindi ka muna aatakihin ni Ye Chanson ngayon. Patuloy na ngumiti si Lulan Yoshiko at nagsabi, ano bang kahirapan sa paghahanap kay Ye Chanson? Huwag mong kalimutan ang altar ng tadhana. Tungkol sa kung sino ako at ano ang relasyon ko sa mga demonyo. Sa tingin ko ay hulaan mo rin iyon sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ngayon ay para makipagtulungan sa iyo, magwawagi tayong lahat. Nang marinig iyon, may mabilis na ngisi sa mukha ni Yehan at nagsabi, mukhang hindi muna sasagutin ni Lulan Yizi ang mga tanong sa aking isip ngayon. Ngayong lumitaw ka na, hindi ka ba natatakot na patayin kita? Tungkol sa sinabi mong pagtutulungan o pagpatay sa iyo, pipiliin ko na lang ang huli. Matapos sabihin iyon, lumakad pasulong si Yehan, at ang nakakatakot na lakas na pumatay ay kumalat sa kalangitan ng gabi. Nang makita iyon, hindi nagbago ng ekspresyon si Lulan Yizi at patuloy na mahinang ngumiti, sa tingin ba ni Ye Chanson na hindi ko naisip ito bago ako pumunta dito? Hindi mo ba iniisip kung bakit kayang hindi pansinin ni Lulan ang pagsalakay ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo? Ito nga ang tanong sa puso ni Yehan. Bakit kayang hindi pansinin ni Lulan Yizi ang pagsalakay ng mga sinaunang Diyos at demonyo? Paano niya ito nagawa? Tungkol sa kung kayang niyang patayin si Lulan Yizi, hindi nagdududa si Yehan sa kanyang sariling lakas. Bagamat nasa antas na ng Great Demon King si Lulan Yizi ngayon, madali lang para kay Yehan na patayin siya. Baka hindi mo alam, Ye Chanson, ngunit noong unang panahon ay may isang uri ng mahiwagang pil na pinagtagpi mula sa dantian ng katawan ng tao. Kapag isinama ito sa dantian, maaari mong baliwalain ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, at kahit na kontrolin ito para gamitin mo. Ngayon, tulad mo rin ako ay maaaring kontrolin ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Gusto mo bang subukan ito mismo?
Nang marinig ang mga salita ni Lulan Yizi, may mapanglo na liwanag na kumislap sa matitigas na mata ni Yehan. Walang kakaibang kilos ang umingiting mukha ng kausap na lalong nagpagan sa kanyang pagkaintriga. Ancient God Demon Pellet, kontrolin ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Gusto kong subukan kung totoo mong may ganitong kakayahan. May isang hininga si Yehan, lumakad siya ng isang hakbang, at ang isang alon ng mabangis na lakas ay umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi, nagpamake ito ng mas mabangis at hindi mapakali ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, parang isang malakas na kulog. Nang makita iyon, bagamat ngumiti pa rin si Yoshiko Lulan kay Yehan, hindi niya napigilan na tumakbo ng ilang hakbang paatras. Ang pangalan ng tao, ang anino ng puno, bagamat mukhang hindi natatakot si Yoshiko Lulan kay Yehan sa labas. Ngunit sa mga bayani ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, sino ang hindi natatakot kay Yehan? Sino ang makakapantay sa kanya? Iyon ang dahilan kung bakit, kapag ang talim ng kutsilyo ay nakatayo, ikaw ay walang katapat sa mundo at taytenggala sa lahat ng nilalang. Bakit, natatakot ka na ba sa akin, Yeezy? Dahil kaya mo ring kontrolin ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, susubukan ko ngayon kung mas malakas ang kapangyarihan na iyong kinokontrol, o ang kapangyarihang aking kinokontrol. Matapos sabihin iyon, nanginginig ang malawak na palad ni Yehan, nikipit ang kanyang mga braso ng Diyos at demonyo, at sabay na umalangaw-ngaw ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa kalangitan ng gabi, parang isang grupo ng mga demonyong Diyos na bumababa. Ang kanyang nakayukong kamao ay biglang sinuntok palabas. Kabanata 3302. Sa isang iglap, sumabog ang hangin, at ang walang katapusang lakas ay tumama patungo kay Lulan Yizi. Bagamat hindi pa ganap na ginamit ni Yehan ang kanyang lakas, ang lakas ng suntok na ito ay sapat nang makapagdulot ng sakit kahit sa isang mataas na ranggong Saint King. Sayaw ng mga demonyo. Umurong si Lulan Yoshiko, ikinaway ang kanyang mga palad, at ang kanyang dalawang maputing kamay ay parang mga bandila ng kaluluwa na tumatawag sa mga demonyong Diyos. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa kalangitan ng gabi ay ginamit ng mga sinaunang demonyong Diyos. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa kalangitan ng gabi ay nahati sa dalawang paksyon, parehong labis na malakas, mabangis, at walang katapat, na nagtatalbog ng walang pigil tulad ng dalawang malalakas na agos. Boom! Ang nakakatakot na alon ng hangin ay umalangaw-ngaw sa kawalan, at isang alon ng mabangis na lakas ang kumalat sa lahat ng direksyon, habang ang hangin ay umihip ng lakas. Nakatayo si Yehan sa ilalim ng madilim na gabi, hindi gumagalaw, hinahayaan lang na dumampi sa kanyang katawan ang nakakatakot at mabangis na lakas. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng katawan, kahit na hindi siya sumasalungat ay walang problema sa kanya kahit nasuntok pa ng isang mataas na ranggong Saint King. Siyempre, ibinabawas na ang mga kakaibang tulad ng apat na hindi kapani-pani walang tauhan. Gayunpaman, nang harapin niya si Lulan Yizi sa sandaling ito, medyo nagulat si Yehan na umurong lang ng 100 metro ang huli, at hindi man lang nasugatan ang kanyang katawan. Ang ganitong lakas ay maaaring halos makasunod sa ibang apat na hindi kapani-pani walang tauhan. Bukod pa rito, hindi pa alam ni Yehan kung ito na ang pinakamalakas na estado ni Lulan Yizi. Talagang kapangyarihan ito ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Pikit mata na tiningnan ni Yehan si Lulan Yizi na nasa 100 metro na layo. Hindi nagsinungaling ang kausap, talagang kinokontrol niya ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Sa aspeto ng lakas, hindi siya masyadong nahuhuli kay Yehan. Hehe, talagang hindi taong mahalaga ang kagandahan at halaga ni Ye Chanzan. Ginawa mo talaga ito, ngunit nasubukan mo na naman ngayon. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip ni Ye Chanzan tungkol sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyong aking kinokontrol. Sa 100 metro na layo, mahinang ngumiti si Yoshiko Lulan. Ang pagharap kay Yehan, ang nangungunang binata sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ay hindi nagdulot ng labis na pagkabalisa sa kanyang puso, napakalma niya. Nang marinig iyon, tumingin si Yehan na nakapikit mata at nagsabi, mukhang hindi ka naman napapanahang nagtrabaho sa lungsod ng tadhana nitong mga nakaraang panahon. Nagsabi si Lulan Yizi, si Ye Chanzan ay may sariling pagkakataon, kaya't natural na meron din si Lulan. Sa lungsod ng tadhana, hindi ba lahat ay nagsisikap para sa mga pagkakataon? Patuloy na nagsalita si Yehan, ang Ancient God Demon Pellet, gusto ko talagang makita iyon kung may pagkakataon. Ngunit curious ako, sa katalinuhan mo, bakit mo piniling traidorin ako? Dapat mong maintindihan na hindi mahirap para sa akin na hulaan ang iyong pagtatrader. Hindi ba't inilalagay mo lang ang sarili mong buhay sa panganib? Ngunit hindi ba't nakatakas naman si Lulan sa panganib? Mahinang ngumiti si Yoshiko Lulan at nagsabi, inaamin kong napakaselang bagay na traidorin si Ye Chanzan, at malalantad din ako.
Ngunit sinong nagsabi na binigyan ni Ye Chanzen ng sumpa ang mga demonyo noong panahong iyon? Wala akong ibang pagpipilian kundi ang ipagsugal ang lahat. Kaya't nagtatrabaho ka para sa mga demonyo. Dahan daw ang lumakad si Yehan patungo kay Lulan Yizi at nagsabi, sinabi mo noon na tumalikod ka na sa mga demonyo, ngunit ngayon ay nagtatrabaho ka na naman para sa kanila. Hanap ka ng hanap ng paraan para makalaya, na talagang nagpapaintriga sa akin kung anong papel ka dito. O ano ang iyong katayuan sa mga Daemon? Ngumiti si Lulan Yoshiko at nagsabi, baka hindi pa maipaliwanag ni Lulan ito kay Ye Chanzen ngayon. Ngunit bakit napakainipin ni Ye Chanzen? Hindi ba't mas kawili-wili na laruin ng dahan-dahan ang larong ito at malutas ang misteryo ng unti-unti? Ngunit, hindi talaga ako mahilig na may mga dayuhan na kumokontrol sa lahat ng bagay sa labas ng laruan ng mga tauhan. Magdudulot iyon sa akin ng kawalan ng kumpiyansa. Batay sa kaunting pagkilala ko sa iyo, Yeezy, kapag may pagkakataon kang gumawa ng isang suntok na makakapatay, malamang na hindi ka rin magpapatawad, tulad ko rin naganap na lilipulin ang mga potensyal na panganib kapag may pagkakataon. Mapangasar na ngumisi si Yehan at patuloy na lumakad patungo kay Lulan Yizi nang hindi tumitigil. Nang makita iyon, napabuntong hininga si Lulan Yizi at nagsabi, hindi inasahan ni Lulan na napakasumpungin ng paghihiganti ni Ye Chanzen. Hindi ba't gusto mong malaman kung bakit ako nagpunta dito ngayong gabi para makipagtulungan sa iyo? Hehe, hindi ako masyadong curious, kaya hindi ko na gustong malaman. Matapos kang makipag-usap ng walang kabuluhan ng ganito katagal, dahil hindi mo namang gustong sagutin ang mga tanong sa aking isip, pwede ka nang mamatay kasama ang mga sagot na iyon. Ang nakakatakot na intensyon na pumatay ay parang alon sa dagat na umaapaw. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Lulan Yizi kanina ay dahil gusto niya malaman ang ilang sagot mula sa kanya, kung hindi, matagal na niya itong pinatay batay sa mga ginawa ni Lulan Yizi. Dahil hindi niya makuha ang mga sagot, hindi na gustong ipagpatuloy ni Yehan ang pagkakaharap kay Lulan Yizi. Hindi na mahalaga kung hindi maipapaliwanag ang kanyang mga tanong. Basta't patay na si Lulan Yizi, isang mapanganib na kalaban, wala nang problema. Muli nang lumabas ang kanyang braso ng Diyos at demonyo, at ibinigay ni Yehan ang kanyang buong lakas sa isang suntok. Hindi siya nagpakita ng awa kay Lulan Yizi. Ito ay isang suntok na tiyak na makakapatay. Kahit na ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay mapapahamak kapag naharap nila ang suntok na ito, si Lulan Yoshiko, na medyo nahuhuli sa lakas kumpara sa kanila, ay hindi makakapidyaw sa tiyak na makakapatay na suntok ni Yehan. Teka muna, hindi rin ba interesado si Ye Chanzen sa mga yapot ng tunay na Diyos? Kabanata 3303. Nang sabihin niyon, ang mukha ni Yehan na nakasuntok pa sana kay Lulan Yizi ay naging matigas. Ang dating nakakatakot na kamao ay biglang naging mas mahina, ngunit mapanatili pa rin ang bilis, ngunit naging palad na ito, at sa bilis na halos hindi na makaiwas ni Lulan Yizi ay tumama ito sa kanyang magandang mukhang parang jade. Slap! Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng sampal ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ng gabi, at si Lulan Yoshiko ay itinapon ng daan-daang metro ang layo, damyugo ang sulok ng kanyang bibig, at 50 bakas ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Mga yapot ng tunay na Diyos, totoo ba ang sinasabi mo? Talagang naaakit si Yehan sa mga yapot ng tunay na Diyos. Matapos sabihin ni Lulan Yizi ang apat na salitang iyon, pumili si Yehan na magpatawad kahit na dati nang nais niyang patayin ito. Kung malalaman niya mula sa kanya ang tungkol sa mga yapot ng tunay na Diyos, talagang isang nakakaakit na bagay iyon. Gayunpaman, dahil sa galit ni Yehan kay Lulan Yoshiko, bagamat hindi niya ito pinatay sa ginawa niyang iyon, hindi rin niya ito basta-basta papalampasan. Ang malakas na sampal na iyon ay ibinuhos sa kalangitan ng gabi na puno ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, na direktang nagdulot ng pagdurugo sa sulok ng bibig ni Lulan Yizi, umurong siya ng daan-daang metro, at 50 bakas ng palad ang lumitaw sa kanyang magandang mukha na bahagyang namamaga. Matapos sampilan ng husto ni Yehan, nawala na ang kalmadong ngiti sa mukha ni Lulan Yizi, at walang katapusang malamig na hangin ang kumakalat mula sa kanyang katawan. Bilang isa sa tatlong mabuting anak ng Tiendemeng, walang sino man ang nang-ahas na sampilan siya ng ganito. Ito ay isang pagpapahiyang hindi maalis. Ipapaglalaban ko muna ang iyong buhay, kaya dapat kang magpasalamat. Lumakad pasulong si Yehan na may mapangasar na mukha at patuloy na nagsabi, batay sa mga problema na idulot mo sa akin, nararapat lamang na patayin kita. Ngunit dahil alam mo ang tungkol sa mga yapot ng tunay na Diyos, pwede mong mapanatili muna ang iyong buhay. Nang marinig iyon, tinanggal ni Yoshiko Lulan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig gamit ang malamig na mukha itong bahagyang namamaga, at ang magandang mukha na may 5 bakas ng daliri ay dahan-daang bumalik sa normal, naging kasing ganda tulad ng dati.
Ang sampal na ibinigay mo, Ye Chanzen, ay tiyak kong tatandaan ko habang buhay. Dahil ikaw ang unang lalaking gumawa sa akin ng ganito. Malamig ang mukha ni Lulan Yizi, ngunit matapos sabihin iyon ay mabilis na bumalik ang kanyang ekspresyon sa ngiting parang naliligo sa simoy ng tagsibol, parang walang nangyari kanina. Nang makita iyon, may malamig na kislap sa mga nakapikit mata ni Yehan. Talagang hindi basta-basta ang babaeng ito, kayang panatilihin ang kanyang pagpipigil sa ganitong sitwasyon. Kaya't interesado na ngayon si Ye Chanzen sa pagtutulungang aking iminungkahi. May ngiti sa mukha ni Lulan Yizi habang tinitingnan si Yehan, at kusang lumapit dito nang walang alalahanin na baka umatake pa ulit ito. Hayaan mong marinig ko. Bumalik sa normal ang tono ni Yehan habang tinitingnan si Lulan Yizi na dahan-daang lumalapit sa kanya. Nagsabi si Lulan Yizi, si Ye Chanzen ay pumasok lamang sa ikasyam na lugar ngayong araw, ngunit 2 araw na akong nandito sa ikasyam na lugar. Ang labanan ng 4 na lahi at ni Ye Chanzen ay nagbigay sa akin ng pagkakataong makapasok ng mag-isa sa ikasyam na lugar. Natagpuan ko ang mga yapot ng tunay na Diyos, ngunit mahirap para sa akin na galugarin ito mag-isa, kaya't hinanap kita, Ye Chanzen. Nang marinig iyon, walang emosyong nagsabi si Yehan, kaya't nauna ka sa maraming tao sa mga lugar na ito, at mukhang marami kang nakuha na mga pagkakataon. Sa ikapitong at ikawalong lugar, hindi masyadong marami ang nakuha ng pangkat ni Yehan. Ang panganib dito ay isang dahilan. Gayunpaman, mukhang ang ilang pagkakataon ay nakuha na ni Lulan Yosiko na nauna, kaya't lalong naging mahirap para kina Yehan at iba pa na makahanap ng mga hindi alam na lugar. Hehe, kumpara kay Ye Chanzen, ano pa ang mga nakuha ko? Ngumiti si Lulan Yosiko at nagsabi, dahil interesado rin si Ye Chanzen sa mga yapot ng tunay na Diyos, bakit hindi tayo magkasama para galugarin ito bukas ng umaga? Sinulyapan ni Yehan si Lulan Yizi, nakapikit mata na ngumiti at nagsabi, dahil dumarating ka naman na may tapat na hangarin, hindi ko hahayaan na tanggihan iyon, Lulan babae. Magkasama tayong magluluksa sa mga yapot ng tunay na Diyos bukas ng umaga. Hehe, mabuti naman. Mahinang ngumiti si Lulan Yosiko. May ngiti rin sa mukha ni Yehan. Hindi pa niya alam kung totoo bang mayroong mga yapot ng tunay na Diyos, ngunit hindi niya pagkakatiwalaan na magiging mabait si Yosiko Lulan para imbitahin siya na galugarin iyon. Kung talagang magandang bagay ito, bakit pa niya ito imbitahin bilang kanyang mortal na kaaway? Maliban na lamang kung ang mga yapot ng tunay na Diyos ay labis na mapanganib at mahirap, iyon ang dahilan kung bakit hinanap ni Lulan Yizi si Yehan. Siyempre, maaaring may iba pang salik pa, ngunit walang duda na hindi dalisay ang layunin ni Lulan Yizi. Ang babaeng ito ay kasing delikado ng heavenly burial, at kailangang maging maingat si Yehan. Mabilis na lumipas ang isang gabi. Gabing iyon, hindi nakipag-ugnayan sa kanya sina Li Zhengdao at iba pa mula sa sanctuary. Ibig sabihin, ligtas silang nakaligtas sa nakakatakot na dagat ng mga hayop noong gabi, na nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Nang sumikat ang araw, naglakbay na sina Yehan at Lulan Yizi. Tanging si Lulan Yizi lamang ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang mga yapot ng tunay na Diyos, at hindi muna ito tinatanong ni Yehan. Sa lakas ni Yehan, hindi naman kailangang magtagal para patayin siya kung sakaling may masama itong balak. Gaano pa katagal? Walang emosyong tiningnan ni Yehan si Lulan Yosiko na nasa tabi niya. Hehe, bakit napakainipin mo naman, Ye Chanzen? Magpatuloy ka lang sa paglalakbay. Mahinang ngumiti si Lulan Yizi at patuloy na naglakbay. Kabanata 3304. Hindi na nagtanong pa si Yehan, sumunod na lamang siya kay Lulan Yizi nang hindi pa umabot ng 10 minuto. Sa sandaling iyon, biglang tumigil si Lulan Yizi at tiningnan ang lupain sa kanyang harapan. Ang lugar na ito ay puno ng matinding kalungkutan, isang sinaunang hininga ang umaalingaw-ngaw mula sa makapal na lupa. Bagamat hindi ito isang sinaunang larangan ng digmaan, mukha itong mas kalungkutan at mag-isa pa kaysa roon. Sa oras na iyon, biglang napunta ang mga mata ni Yehan sa isang napakalaking lambak sa lupa. Ang lambak na ito ay kasing laki ng 2 court ng basketball. Kung ito ay isang karaniwang lambak lamang, hindi ito masyadong papansinin ni Yehan. Ngunit nang tumingin pababa mula sa kalangitan kung saan nakatayo si Yehan, ang lambak na kasing laki ng 2 court ng basketball ay naging isang nakakatakot na yapek. Higit pa rito, nang tumingin si Yehan sa yapot na ito, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagkahilo, ang dugo sa kanyang katawan ay kumikibo, at lahat ng lakas sa kanyang katawan ay parang nilulunok ng isang mahiwagang puwersa. Agad na kinagat ni Yehan ang dulo ng kanyang dila para gisingin ang sarili mula sa pakiramdam ng pagkahilo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatakot habang tiningnan ang nakakatakot na yapot sa lupa. Sino ang nag-iwan ng napakalaking yapot na ito?
At ang isang yapok pa lang ay napakatakot na, kaya naman ang may-ari nito ay talagang kapansin-pansin at nakakatakot. Kahit na ang Heavenly Emperor ng inyong lahing tao, ang Demon Venerable ng aming lahing Daemon, ang Holy One Nanogram lahing Halimaw, at ang God Emperor ng lahing Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng ganitong lakas. Ang ganitong lakas ay lampas sa kanilang abot. Kaya't mayroon lamang isang posibilidad, ito ay ang mga yapok ng tunay na Diyos. Lumingon si Yoshiko Lulan para tingnan si Yehan at nagsabi. Mga yapok ng tunay na Diyos. Muli-muling nag-alo ng puso ni Yehan, totoo nga namang may mga yapok ng tunay na Diyos. Batay sa mga natutunan niya sa lungsod ng tadhana nitong nakaraang taon, alam ni Yehan na noong unang panahon ay may mga Diyos. Lumago ang lahat ng nilalang sa ilalim ng kanilang pamamahala. Noong unang panahon, walang sino mang hindi naniniwala sa mga Diyos. Ngunit totoo bang ang nakakatakot na yapok na ito ay iniwan ng mga orihinal na Diyos? Ang mga yapok na iniwan ng tunay na Diyos. Nagulat ang mga mata ni Yehan. Totoo nga namang may mga tunay na Diyos noong unang panahon, at ang mga tunay na Diyos na ito ay namuno sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo, na nagbigay daan sa libu-libong nilalang sa mundo na lumago sa ilalim ng kanilang pamamahala. Gayunpaman, sa kasalukuyang kontinente ng mga Diyos at demonyo, walang sino man ang nakakahanap ng mga yapok ng tunay na Diyos, at walang sino man din ang nakakahanap ng anino ng tunay na Diyos. Kaya't ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nananatili pa ring may pag-aalinlangan tungkol sa pagkakaroon ng mga tunay na Diyos. Gayunpaman, matapos maranasan ang ilang kakaibang pangyayari sa lungsod ng tadhana, alam ni Yehan na noong unang panahon ay talagang may mga tunay na mga Diyos na nasa itaas ng lahat ng nilalang at umiral ng lampas sa lahat. Kahit na ang mga hindi matatalo na malalakas na tulad ng Heavenly Emperor ay nabuhay sa ilalim ng tunay na Diyos noong sila ay umiiral pa, at kailangan nilang tighten-gala sa kanila. Talagang sigurado ka bang ito ang yapok na iniwan ng tunay na Diyos? Pinigilan ni Yehan ang pagkabigla sa kanyang puso, tiningnan si Lulan Yizi at nagtanong. Hindi pa niya nakikita ang mga yapok ng tunay na Diyos, kaya hindi pa niya maaring hatulan sa ngayon. Si Lulan Yizi ang unang nakatuklas ng lugar na ito, kaya siya ang may pinakamalawak na kaalaman tungkol dito. Nang marinig iyon, binigyang tanong ni Lulan Yizi pabalik, dapat mong nakita ang lakas ng nakakatakot na yapok na ito kanina. Tanungin kita, sino pa ang maaaring magkaroon ng ganitong lakas ng mental image maliban sa tunay na katawan na hindi pa natin nakikita? Batay sa alam ko, kahit na ang Heavenly Emperor, Demon Lord, Holy Emperor, at Holy One ay hindi maaaring magkaroon ng ganitong lakas ng spiritual image. Kaya't mayroon lamang isang posibilidad, na tagpuan natin ang mga yapok na iniwan ng tunay na katawan noong unang panahon. Nang marinig iyon, hindi sumalungat si Yehan at nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, sinubukan mong pumasok sa yapok na ito dati, hindi ba? Higit pa sa isang beses. Nagsabi si Lulan Yizi, matapos kong mahanap ang yapok na ito, 3 beses akong sinubukang pumasok, ngunit bawat pagkakataon ay pinipilit akong umatras ng nakakatakot na mental image. Mapapahamak ka talaga kung masyadong malakas kang papasok, mapapahamak ka ng makapangyarihang mental image na ito, maliban na lamang kung may makakapaglaban sa pag-atake ng mental image na ito at makakapapasok, para makatuklas ng misteryo mula sa yapok na ito. Bakit mo akalain kaya kung gawin ito? Tiningnan ni Yehan si Lulan Yizi at binigyang tanong pabalik. Hindi naman masama ang lakas ng kausap, kahit na hindi siya makapagtagumpay, kahit pa si Yehan ay maliit lamang ang posibilidad na makapagtagumpay. Ngumiti si Lulan Yoshiko at nagsabi, masyado kang mahinahon, Ye Chanson. Natatandaan kong nagsanay ka ng isang hanay ng makapangyarihang soul martial arts. Narinig kong ito ay ang fortune-telling art na iniwan ni Emperor Haowa. Kung ganito man, tiyak na napakalakas ka sa aspeto ng soul power. Sa iyong makapangyarihang soul power, maaaring posible na labanan mo ang epekto ng nakakatakot na mental image na ito. Nang marinig iyon, may kislap ng intensyon na pumatay sa mga mata ni Yehan at nagsabi, kaya't kung hindi ako makapagtagumpay, maaari akong mamatay sa ilalim ng pag-atake ng mental image na ito. Ginagamit mo akong pampetest. Malamig na nagsabi si Lulan Yizi, kahit na ginagamit kita ngayong pampetest, mayroon ka pa bang ibang pagpipilian, Ye Chanzen? Tumahimik si Yehan. Ngayong natagpuan na niya ang nakakatakot na yapok na ito, hindi naman siya basta-basta susuko. Gagawin niya ang lahat para subukan ito. Kahit na hindi siya makapagtagumpay, walang pagsisisi. At tumpak na nakuha ni Yoshiko Lulan ang punto ni Yehan, iyon ang dahilan kung bakit siya gumawa ng ganito. Walang sino man ang makakapaglaban sa pang-aakit ng mga yapok ng tunay na Diyos, kahit na ang mga hindi matatalo na malalakas na tulad ng Heavenly Emperor ay hindi rin makakapaglaban. Ngayong nakita na ni Yehan ang mga yapok ng tunay na Diyos, paano niya mapapabayaan ito nang hindi man lang subukan? Hehe,
Mukhang kulang ang aking pagtatansya sa iyo. Tiningnan ni Yehan si Lulan Yizi. Bagamat ngumingiti siya, ang lamig sa kanyang mukha ay mas malamig pa kaysa sa matalim na malamig na hangin ng taglamig. Nang marinig iyon, hindi nagsalita si Yoshiko Lulan sandali, ngunit gumawa siya ng kilos na inanyayahan si Yehan. Nang makita iyon, hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Yehan si Lulan Yizi. Naglakad siya mag-isa pasulong, lumapag sa kalangitan, at dumating sa harap ng nakakatakot na yapak. Bagamat ang lugar na ito ay mukhang isang napakalaking lambak, ang nakakatakot na lakas na umaaligid dito ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang walang hanggan at malalim na kawalan. Agad na ipinasok ni Yehan ang isang paa sa nakakatakot na lambak. Sa sandaling iyon, nang ipasok niya ang kanyang paa, isang nakakatakot na mental image ang tumama sa kanyang sea of consciousness. Ang pagkabigla ay parang siya ay nasa walang hanggan na dagat at maaaring malunod anumang oras. Kasabay nito, mga alon ng nakakatakot na mga larawan ang walang tigil na umaatake sa kanyang kaluluwa. Ang larawan ay isang malakas na tao na nakasuot ng gintong baluti at may hawak na gintong espada na matapang na nakatayo sa kalangitan, nakatayo sa buong kalangitan, tightenggala sa lahat ng langit at mundo. Kahit na ang mga kalmadong mata nito ay nagpaiyak sa buong katawan ni Yehan, at napaiyak siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Kabanata 3305. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang kamay na kasing lambot ng jade ang humawak sa malaking kamay ni Yehan, at isang di nakikitang puwersa ang damaloy patungo sa kanyang katawan. Ang pagsasama ng dalawang puwersang ito ay nakapidyo sa pagkabigla ng nakakatakot na mental image. Lumingon si Yehan at tiningnan si Lulan Yizi na nakatayo sa kanyang tabi. Ngumiti ang huli sa kanya at nagsabi, dahil hinahanap ni Lulan si Ye Chanson para makipagtulungan, syempre hindi ko siya pababayaan na ipagsugal ang sarili mag-isa. Ang lahat ng panganib ay hahatiin nating dalawa. Nang sabihin niyon, wala nang ibang iniisip si Yehan. Hindi siya naniniwala na magiging mabait si Lulan Yizi, at wala rin siyang interes sa kanyang lambot na kamay na parang jade. Gayunpaman, ang pagtulong ni Lulan Yizi na labanan ang nakakatakot na mental image ay nakabawas ng malaking pressure kay Yehan. Bagamat patuloy pa ring umaatake ang nakakatakot na mental image sa kanyang sea of consciousness at sinusubukang lunokan ang lahat tungkol sa kanya, medyo nabawasan na ang panganib. Sana nga, walang emosyong nagsalita si Yehan at mahinahong hinawakan ang kamay ni Lulan Yizi na parang jade. Agad na naglakad ng isang hakbang silang dalawa at sabay na pumasok sa nakakatakot na lambak. Parang pumasok sila sa isang walang hanggan at malalim na kawalan. Sa paglalakbay na iyon, mga alon ng nakakatakot na mental image ang patuloy na umaatake sa sea of consciousness ng dalawa, na nagbigay sa kanila ng malaking pressure. Sa mga mental image na ito ay may mga larawan ng mga laban ng nakakapagbaliktad ng mundo, pati na rin ang mga larawan ng Diyos ng digma na nakasuot ng gintong baluti na sumisira ng mundo, isang hindi matatalo na tao sa lahat ng langit at mundo. Ang gintong espada na hawak niya ay isang hindi masisira na sandata sa mundo na kayang sirain ang lahat ng bagay. Ang mga nakakatakot na mental image ay patuloy na umaatake sa sea of consciousness ni Yehan at Lulan Yoshiko. Kung hindi sila nagtulungan, ang mental image na umiral na ng maraming siglo ay tiyak na pupuktulan sila hanggang sa wala. Ngunit kahit na ganoon pa man, damyugo ang sulok ng bibig ni Yehan at Lulan Yizi, at napatla ang kanilang mga mukha. Kahit na isang yapak lamang ito, isang yapak na iniwan ng tunay na Diyos, napakatakot pa rin. Ako, ang Diyos ng araw. Sa oras na iyon, nang halos mawala ng malay ang dalawa sa pag-atake ng mental image, isang mabababang boses ang biglang tumunog sa kanilang sea of consciousness. Ako, ang Diyos ng araw. Isang mabababang boses ang dumating, at ang Diyos ng digma na nakasuot ng gintong baluti ay sumugod gamit ang kanyang espada para sirain ang mundo. Sa tuktok ng kalangitan, ang mainit na araw ay nagniningning ng maliwanag, at mga hibla ng banal na liwanag na parang nag-aapoy na apoy ang samire ng lahat ng bagay sa mundo. Tanging ang Diyos ng digma na nakasuot ng gintong baluti ang mabubuhay magpakailanman sa mundong iyon. Ang nakakatakot na mental image na ito ay umaatake sa sea of consciousness ni Yehan at Lulan Yoshiko, na nagdulot ng pagbagsak ng kanilang espiritu. Ang pagkawasak ng mundo sa larawan ay parang kasama nilang sinisira. Ang Diyos ng araw, gaya ng pangalan niya, ay kinokontrol ang pinagmula ng lahat ng apoy sa mundo, ang kapangyarihan ng araw, na siyang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng araw sa mundo. Tanging ang pinakamalakas na kapangyarihan ng yin ang makakapaglaban dito. Sa oras na iyon, nang mapunta na ni Yehan at Lulan Yoshiko sa ilalim ng lambak at makapaglakad na sila ng maayos, dahan-daang nawala ang nakakatakot na mental image. Ang paraan ng kanilang paglapag ay parang nagdala sa kanila sa pintuan ng impyerno at binalik sila sa mundo, napakatakot talaga ng epekto ng mental image.
Wow! Sabay na damyugo ng dugo mula sa kanilang mga bibig, at napakatla ang mukha ni Yehan at Lulan Yizi. Diyos ng araw, isa ba ito sa mga tunay na Diyos noong unang panahon? Natakot si Lulan Yosiko. Nang subukan niyang pumasok sa lugar na ito ng maraming beses, pinipilit siyang umatras ng nakakatakot na mental image, kaya hindi niya naabot ang ilalim at hindi alam kung aling tunay na Diyos ang nag-iwan ng nakakatakot na yapot na ito. Diyos ng araw, napakatakot ng yapot na iniwan niya. Kung siya ay umiiral pa sa mundo, sino pa ang makakapidyaw sa kanya maliban sa ibang mga tunay na Diyos? Nag-alo ng puso ni Yehan. Napakalakas ng mga malalakas na nilalang noong unang panahon. Hindi nakakagulat na ang mga pinuno ng lahat ng lahi ay patuloy na naghahanap ng mga bagong larangan at sinusubukang makalaya mula sa mga tanikala ng kasalukuyan. Gayunpaman, anong larangan ang narating ng Diyos ng araw bago siya mamatay? Nakamit na ba niya ang alamat na larangan ng walang kamatayan? O lampas na ba siya sa larangang iyon? Ito ang mga tanong sa isip ni Yehan sa sandaling iyon, ngunit isang bagay ang tiyak, ang tunay na Diyos ay mas malakas kaysa sa mga kasalukuyang pinuno ng lahat ng lahi. Tumingin si Yehan sa harap. Ngayon ay nakarating na sila sa ilalim ng nakakatakot na yapot na ito. Dahil ito ay iniwan ng isang tunay na Diyos, tiyak na makakahanap sila ng isang bagay dito. Agad na naglakad pasulong silang dalawa ng maayos. Hindi pumili si Lulan Yizi na umalis kay Yehan, at hindi rin siya pinapalayas ng huli. Sa ngayon, nasa loob sila ng yapot ng tunay na Diyos at kailangan nilang umasa sa isa't isa, ang pagtutulungan ay talagang pinakamabuting pagpipilian ngayon. Kahit na hindi dalisay ang intensyon ni Lulan Yizi, hindi natatakot si Yehan na gumawa siya ng kalokohan. Ang ilalim ng yapot ay mukhang karaniwan lamang, parang isang yapot lamang na iniwan ng isang tao. Ngunit nang suriin ng maingat, biglang natuklasan ni Yehan at Lulan Yosiko na may mga linya sa lupa sa ilalim ng yapot na parang mga ugat ng espiritu na kumakalat sa buong lupa, magkakaugnay at magkakaikot. Nang suriin ng mas malapit, ang mga linyang ito ay mas komplikado kaysa sa mga ugat ng katawan, mahirap intindihin at lubos na espesyal. Ano bang mga linyang ito? Nagulat si Lulan Yizi at nagsimulang mag-isip ng malalim. Ang liwanag ng karunungan sa kanyang mga mata ay nagpamukha sa kanya ng kalmado. Hindi rin maunawaan ni Yehan ang mga linyang ito sa lupa. Ang mga linyang ito ay kumakalat hanggang sa dulo ng yapot. Mukhang karaniwan lamang sila, ngunit naglalabas sila ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ito ay mga bakas ng palad. Iniwan ito kasama ng yapot ng tunay na Diyos, ngunit ang mga bakas ng palad na ito ay parang isang nakakatakot na martial art. May kislap sa mga mata ni Lulan Yizi at nakita na niya ang ilang mga pahiwatig. Nang marinig iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Yehan, ang martial art na iniwan ng tunay na Diyos. Kabanata 3306. Sigurado ka ba? Tiningnan ni Yehan si Lulan Yosiko at nagtanong. Talagang hindi basta-basta ang babaeng ito, hindi pa niya nakikita ang anumang bagay mula sa mga linyang ito ngunit may sagot na agad ang kausap. Kaya naman, ano sa palagay ni Ye Chanzen ang mga linyang ito? Tiningnan ni Yosiko Lulan si Yehan at binigyang tanong pabalik, pagkatapos ay patuloy na nagsabi, ang kapangyarihan ng mga tunay na Diyos ay hindi natin kayang maunawaan. Sa totoo lang, kahit na ang yapot na ito ay mahirap tingnan gamit ang karaniwang mga mata. Marahil, ang isang hindi sinasadyang kilos nila ay nag-iwan ng malaking biyaya para sa mga susunod na henerasyon. Pagkatapos nito, may isang galaw ang magandang kamay ni Lulan Yizi, at ang mga linyang ito ay na-score na, bumubuo ng isang larawan at inimbak sa kanyang isip para pag-aralan pa sa hinaharap. Nang makita iyon, iginuhit din ni Yehan ang mga linya sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung ang mga linyang ito na mukhang karaniwan ngunit napakamahiwagang talaga ay isang nakakatakot na martial art, mas mahalaga ito para kay Yehan kaysa sa pagkuha ng mana ng isang sinaunang emperador. Matapos gawin ang lahat ng ito, patuloy na naglakad ang dalawa sa loob ng nakakatakot na yapot na ito. Ang mga yapot na iniwan ng mga tunay na Diyos ay natural na hindi basta-basta lamang. Gayunpaman, nang makarating ni Yehan at Lulan Yizi sa gitna ng yapot, biglang bumagsak sa kanila ang isang di nakikitang at nakakatakot na puwersa sa loob ng buong yapot. Sa sandaling iyon, parehong naranasan ni Yehan at Lulan Yizi ang isang napakatinding pagsugpo, parang ang kalangitan sa kanilang ulo ay bumagsak at sisire sila hanggang sa mabulok. Nang maramdaman ito, sabay na nanginginig ang puso ni Yehan at Lulan Yizi. Ang pagsugpo ng nakakatakot na puwersang ito ay napakatakot talaga. Parang nakaharap sila sa napakalawak na mundo, sa harap ng mundo, ang lahat ng tao ay hindi mahalaga. Sa harap ng pagsabog ng lakas ng mundo, walang makakapidyaw sa anumang bagay. Puff! Sa isang iglap, sabay na damyugo ng dugo mula sa bibig ni Yehan at Lulan Yosiko.
Dahil sa pagsugpo ng nakakatakot na puwersa, sabay silang nakaupo ng paa at kamay na magkakasama, ikinakalat ang lakas sa kanilang katawan para labanan ito. Ngunit sa harap ng nakakatakot na pagsugpo na ito, medyo maayos lang si Yehan, ngunit si Lulan Yosiko na mas mahina ay nahihirapang labanan ito. Napakatla ang kanyang magandang mukha, at hindi matatag ang kanyang aura. Ye Chanzen, ito ay ang kalooban ng tunay na Diyos. Mahirap na nagsalita si Lulan Yosiko, at may ekspresyon ng pagkabigla sa kanyang mukha. Ang kalooban ng tunay na Diyos, hindi niya inasahang nananatili pa rin ito sa mga yapot ng tunay na Diyos na umiral na ng maraming siglo. Ang ganitong uri ng kalooban ay hindi kayang tiisin kahit ng emperador. Kalooban ng tunay na Diyos. Muli-muling nag-alo ng puso ni Yehan, at mga hibla ng dugo ang patuloy na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ganoon din si Lulan Yizi. Ang dalawa ay nahaharap sa nakakatakot na pagsugpo na ito, at nahihirapan silang labanan ito. Napakatakot ng ganitong lakas, paano pa kung ito pa ay isang buong kalooban. Kahit na hindi mamatay ang kalooban ng tunay na Diyos, ito pa rin ay isang bagay na walang may-ari. Umiyak sa loob ng puso si Yehan. Sa harap ng paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos, walang intensyon si Yehan na aminin ang pagkatalo. Ang kalooban ng tunay na Diyos, sa isang banda, ay lampas na sa sakop ng martial arts. Ito ay isang ganap na naiibang at labis na nakakatakot na lakas ng kalooban. Ang ganitong uri ng lakas ng kalooban ay parang sa sword intent na nauunawaan ng mga tagapag-aral ng espada. Ang sword intent ay hindi kabilang sa kategorya ng martial arts, kabilang sila sa ibang larangan ng lakas. Kung mas malakas ang sword intent, mas malakas ang kakayahan sa paggamit ng espada ng tagapag-aral. At ang kalooban ng tunay na Diyos ay kumakatawan sa ibang larangan ng kapangyarihan ng tunay na Diyos. Ang ganitong kalooban ay hindi maaaring sirain, kahit na ang langit at lupa ay mahihirapang sugpuin ito. Sa sandaling iyon, nararanasan ni Yehan at Lulan Yizi ang paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos. Paano nila kayang labanan ang ganitong lakas? Mga hibla ng dugo ang walang pigil na umaagos mula sa sulok ng bibig ni Yehan at Lulan Yizi, at agad na namula ang kanilang mga damit sa dibdib. Dumating na ang kalooban ng tunay na Diyos, pareho man si Yehan o Lulan Yizi, parang ang kanilang mga buto, ugat, laman, at kahit na dugo ay sisirahin. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos, bagamat napakasakit na ng sitwasyon ni Yehan sa isang iglap, hindi niya basta-basta sumuko. Ang yapik na ito ay iniwan ng tunay na Diyos, kung susuko siya ngayon, malamang na magiging napakahirap para sa kanya na hanapin muli ang mga yapot ng tunay na Diyos sa hinaharap. Ye Chanzen. Mahirap na tiningnan ni Yoshiko Lulan si Yehan. Hindi niya matanggap na may lakas ng loob si Yehan na labanan ang paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos. Ang paglaban sa kalooban ng tunay na Diyos ay hindi naiiba sa pagsuwi sa mga Diyos. Batang ito, hindi mo kayang gawin iyan, umalis ka na ngayon. Sa sandaling iyon, kahit pa si Suzaku ay natakot sa nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos. Bagamat ang kalooban ng tunay na Diyos sa mga yapot ng tunay na Diyos ay labi na lamang, napakatakot nito, kahit na ang Heavenly Emperor ay atres kapag nakita ito, paano pa kay si Yehan na isang maliit na Junior Saint King. Ang mga labi na walang may-ari, kayang bang kumatawan sa tunay na Diyos? Nababaluktot ang mukha ni Yehan, tumataas ang kanyang damdaming makipaglaban, lahat ng lakas sa kanyang katawan ay umuugoy, at ginagawa niya ang lahat para labanan ang paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos na bumagsak mula sa kalangitan. Kahit na ang tunay na Diyos ay hindi makakapigil sa kanyang daan, lalo na't ito ay lamang isang natitirang kalooban ng tunay na Diyos mula pa noong unang panahon. Nang makita iyon, puno ng pagkabigla ang mukha ni Yoshiko Lulan. Sa kanyang paningin, si Yehan ay nababaliw na ngayon, sobrang baliw na hindi na niya inaalala ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, ang ganitong baliw na si Yehan ay nagbigay ng maliwanag na kislap sa mga natatakot na mata ni Lulan Yoshiko. Noong una, nais lang ni Lulan Yoshiko na gamitin ang lakas ni Yehan para makapasok sa mga yapot ng tunay na Diyos at galugarin ito, para makita kung makakakuha siya ng maraming bagay. Kahit na hindi siya makakakuha ng anumang bagay, maaaring ang nakakatakot na yapot ng tunay na Diyos na ito ang magiging huling larangan ng digmaan para sirain si Yehan. Ang lakas ni Yehan ay lalong lumalakas, kung bibigyan ng pagkakataon, gugustuhin talaga ni Lulan Yoshiko na alisin si Yehan bilang kaaway ng mga daemon. Ye Chanzen, napakatakot ng kalooban ng tunay na Diyos, paumanhin na muna ako, Ye Chanzen. Biglang umatras si Yoshiko Lulan, hindi mapigilan na dumyugo ng dugo ng paulit-ulit. Sa harap ng paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos, ito ay isang nakamamatay na panganib para sa kanya, kung mananatili pa siya, mamatay lamang siya. Kabanata 3307.
Gayunpaman, habang umaatres pa lang si Lulan Yusiko, isang nakakatakot na puwersa ng mga demonyo ang tumama sa kanya mula sa likuran ni Yehan na nakaupo ng paa at kamay na magkakasama. Ang alon ng itim na demonic energy na ito ay naging isang nakakatakot na sibat ng demonyo na gustong tumago sa katawan ni Yehan. Mabahong babae. Galit na galit si Yehan. Sa sandaling iyon, ginagawa niya ang lahat para labanan ang kalooban ng tunay na Diyos, kaya't nagamit na lamang niya ang kanyang Mad-Jihad body hanggang sa sukdulan, at gamitin ang kanyang makapangyarihang katawan para labanan ang patagang pag-atake ni Lulan Yizi. Boom! Ang nakakatakot na sibat ng demonyo ay tumama sa likod ni Yehan. Sa suntok na ito, bagamat hindi natagos ng sibat ng demonyo ang kanyang katawan, ang kanyang dugo ay kumikibo at ang kanyang lakas ay nagkalat, nagdulot ito ng direktang pagsugpo sa kanya ng kalooban ng tunay na Diyos, na siya namang napahiga sa lupa parang isang batuan ng putik. Nang makita iyon, mabilis na umalis si Lulan Yizi. Hindi na siya nagtagal pa kahit hindi niya alam kung nasugatan man si Yehan. Alam ni Lulan Yizi na sa kanyang lakas, kahit na gumawa siya ng patagang pag-atake ay mahirap niyang patayin si Yehan. Ngunit sa sandaling iyon, kahit na kaunting sugat lamang ang makuha ni Yehan ay mapapanganib ang kanyang buhay sa harap ng kalooban ng tunay na Diyos. Ang nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos ay bumagsak, na pinaubaya si Yehan na wala ng lakas pang gumalaw. Sa sandaling iyon, kahit na nais niyang umatras ay huli na. Dahil sa pag-atake ni Lulan Yizi, ang kalooban ng tunay na Diyos ay pumasok sa lahat ng direksyon para sugpuin siya. Dalawa lamang ang pagpipilian ni Yehan ngayon, alinman ay mabubuhay siya sa ilalim ng paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos, o mamamatay siya sa ilalim ng pagsugpo nito. Ngayon, kahit na nais ni Suzaku na tulungan si Yehan ay wala itong magagawa. Bagamat si Suzaku ay isa sa 4 na santo ng Demon Saint Clan, sa harap ng tunay na Diyos ay wala rin itong kakayahang harapin ito kahit pa sa kanyang pinakamataas na lakas. Inggit na mo, paano mo kayang labanan ang kalooban ng tunay na Diyos? Paano ka naging ganito katapang? Iyon ay lakas ng kalooban na iniwan ng tunay na Diyos. Malungkot na ngumiti si Suzaku at wala itong magawa sa sitwasyong kinakaharap ni Yehan. Kailangan kong labanan ang Heavenly Emperor, ngunit paano ako makakapagbaba ng ulo sa harap ng tunay na Diyos? Kung ibababa ko ang aking ulo, paano ko sila malalampasan sa hinaharap? Isang bibig ng dugo ang umaagos mula sa sulok ng bibig ni Yehan na parang walang katapusan, ngunit ang kanyang mga mata ay parang hindi mamatay. Bagamat halos ma-deform na ang kanyang katawan sa paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos, sa aspeto ng espiritu ay hindi rin maipipigil ng kalooban ng tunay na Diyos ang kanyang matapang na puso sa martial arts. Inggit na mo, iyon ay tunay na Diyos, hindi Heavenly Emperor. Talagang pinahamak mo ang sarili mo ngayon. Galit na galit si Suzaku. Alam nitong sanay ng magsakripisyo si Yehan, ngunit hindi ito inasahang magkakataon pa ito sa harap ng tunay na Diyos na umiral noong unang panahon. Hindi nagsalita si Yehan. Sa sandaling iyon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi patuloy na labanan ang paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos gamit ang kanyang buong lakas. Ang kalooban ng tunay na Diyos ay mula sa mga sinaunang Diyos. His. Bigla na lamang, sa sandaling iyon, isang berdeng dahon ang dahan-daang lumitaw mula sa katawan ni Yehan at tumakip sa kanya. Sa berdeng dahon na ito, sa ibabaw ng mga ugat na may runes, isang alon ng malawak na lakas ang kumikinang. Ang ganitong lakas ay naramdaman na ni Yehan noong harapin niya ang kapangyarihan ng mga tuntunin. Master! Mahirap na itinaas ni Yehan ang kanyang ulo. Narinig na niya ang boses na iyon bago siya sumamba sa langit at lupa sa Tiandao Mountain, at ang berdeng dahon na ito ay ibinigay sa kanya ng Dao Ancestor. Huwag kang mag-alala, ito ay lamang isang bahagi ng aking divine will. Inaasahan kong makikita-kita ito sa Temple of Destiny. Dahil pinili mong ipagsugal ang sarili mo, tutulungan kita ngayon at hihiram tayo ng kalooban ng tunay na Diyos na ito. Ngunit tandaan, 3 pagkakataon ka lamang. Pagkatapos nito, ang berdeng dahon ay lumaki ng husto sa ibabaw ng ulo ni Yehan at tumakip sa buong yapot ng tunay na Diyos. Ang walang katapusang lakas ay kumalat sa buong mundo, at agad na naging parang isang balot, ang berdeng dahon na nakatiklop sa 4 na sulok, na tinatakpan ang buong mundo. Hihiram ng kalooban ng tunay na Diyos. Nanginginig ang puso ni Suzaku, napakalakas na paraan laban sa langit. Ang berdeng dahon ay parang isang asul na liwanag na tumatakip sa mundo sa ibabaw ng ulo ni Yehan, at ang nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos na papunta sa kanya ay napapaloob dito ng dahon. Nang mawala na ang paghihigpit ng kalooban ng tunay na Diyos, nakahinga na si Yehan ng maluwag at pilit na tumayo mula sa lupa, taytenggala sa kamangha-manghang tanawin sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang berdeng dahon na ito ay ibinigay sa kanya ng Dao Ancestor noong siya ay nasa Tiandao Mountain.
Nang gamitin ng isang hindi alam na tao ang kapangyarihan ng mga tuntunin para harapin siya, ang daong ito ay automatikong nagprotekta sa kanya. Mula noon ay hindi pa niya alam ang pinagmulan ng daong ito hanggang sa marinig niya ang boses ng Dao Ancestor ngayon. Bodyleaf, isang dahon na pinulot ng Dao Ancestor noong siya ay nakapagbago ng kanyang antas ng lakas. Ito ay may habang buhay na katulad ng langit at lupa, kayang takpan ang buong kalangitan sa itaas at yakapin ang buong mundo sa ibaba. Gayunpaman, mula sa boses ng Dao Ancestor na narinig mula sa body leaf na ito, alam ni Yehan na nang ibigay sa kanya ng Dao Ancestor ng Tiandao Mountain ang body leaf na ito, hinala na nito na mapapasailalim siya sa isang krisis ng buhay at kamatayan kapag pumasok siya sa lungsod ng tadhana, kaya't ibinigay nito sa kanya ang daong ito. Hindi lamang iyon, iniwan din ng Dao Ancestor ang isang bahagi ng kanyang isip sa body leaf. Noong huling pagkakataong automatikong nagprotekta ang body leaf sa kanya, marahil ay naramdaman iyon ng isip ng Dao Ancestor kaya't ito kumilos, ngunit hindi pa niya alam iyon noong panahong iyon. Sa sandaling iyon, nang lumitaw ang divine sense ng Daoso, naiintindihan na ni Yehan ang lahat ng ito. Ngayon, ang kalooban ng tunay na Diyos ay nasa ilalim na ng kontrol ng berdeng dahon, parang isang malakas na kulog na umaaligid dito, nagiging parang lobo ang dahon, minsan ay malaki at minsan ay maliit, at unti-unting lumalabo ang divine light dito. Makikita na kahit na ang isang kayamanan tulad ng body leaf ay nahihirapan ring harapin ang kalooban ng tunay na Diyos. Sa ganitong paraan, makikita rin ang katatakutan ng kalooban ng tunay na Diyos. Bagamat ito ay lamang isang bahagi ng divine will ng Dao Ancestor, at ang kalooban ng tunay na Diyos ay labi na lamang, hindi ito kalooban ng tunay na Diyos na kinokontrol ng tunay na Diyos. Kapag ang tunay na Diyos ay naglabas ng kanyang tunay na kalooban, maaaring mapahamak pa nga ang mga higanteng tulad ng Daoso. Sa huli, ang berdeng dahon na parang lobo ay naging kasing laki na ng isang palad. Bagamat lalong lumalabo ang divine light dito, ang kalooban ng tunay na Diyos ay nananatiling nakapaloob at nahihirapang makatakas. Sa oras na iyon, naging isang globo na ito, at ang kasing laki ng palad na body leaf ay direktang naging isang asul na liwanag at pumasok sa katawan ni Yehan. Sa sandaling iyon, nang pumasok ang body leaf kasama ang kalooban ng tunay na Diyos sa kanyang katawan, bagamat hindi siya naramdaman ang anumang sakit, sa ilalim ng kadiliman ay naramdaman ni Yehan na ang mundo ay nagsama sa kanyang katawan. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging bukas at pagiging malaki, lahat ng bagay sa mundo ay naging napakaliit sa kanyang paningin, at lahat ay parang mga langgam. Kabanata 3308. Hay! Plano kong muling lumitaw sa Temple of Destiny. Mukhang ganito na nga ang tadhana. Kapag pumasok ka sa templo at lumapit sa trono ng Diyos, parang hindi na maaring pigilan ng mga puwersang labas ang iyong tadhana. Tandaan, 3 pagkakataon ka lamang na magamit ang hinirang na kalooban ng tunay na Diyos na ito. Sana'y pahalagahan mo ito. Anong magandang kapalaran ang makukuha mo sa hinaharap ay depende sa sarili mong tadhana. Isang buntong hininga ang tumunog sa isip ni Yehan, pagkatapos ay unti-unting nawala. Naririnig ni Yehan na may bahid ng panghihina sa buntong hiningang iyon. Kanina, kinontrol ng divine sense ng Dao Ancestor ang body leaf para labanan ang kalooban ng tunay na Diyos. Bagamat matagumpay niyang nakuha ang kalooban ng tunay na Diyos at ipinasok ito sa katawan ni Yehan, ang bahaging ito ng divine will ng Dao Ancestor ay namatay din sa huli dahil sa paglaban sa kalooban ng tunay na Diyos. Kasabay nito, sa Heavenly Dao Secret Realm ng Central God Territory. Sa pintuan ng Tiandao Mountain, sa isang evergreen tree sa plaza na diretso nang umaabot sa kalangitan, ilang dilaw na dahon ang lumitaw at dahan-daang nahulog. Ang eksenang ito ay parang normal lamang, ilang patay na dahon lang mula sa isang sinaunang puno, ngunit nagpabigat ng loob ang 3,000. Sa isang iglap, lumitaw ang 3,000 sa harap ng evergreen tree na umaabot sa kalangitan, at seryoso ang mga mata ng tatlo. Ang divine sense ng Dao Ancestor ay nasugatan. Sino sa kasalukuyang mundo ang may ganitong kakayahang laban sa langit? Seryosong nagsalita ang matandang lalaki na may itim na buhok. Noong una, ang aking pinsan na bunso ay pinili ng tadhana para sa ating Daosem. Ngayon, ang taong makakapagpapagalaw sa Dao Ancestor ay tanging ang pinsan kong bunso lamang. Ngunit ngayon ay nasa lungsod ng tadhana siya, marahil. May kislap sa mga mata ng matandang lalaki na may puting buhok. Body leaf. Nagtinginan ang may itim na buhok na matandang pari at ang madre, parehong naisip ang pinagmulan. Tumango ang matandang lalaki na may puting buhok at nagsabi, sa kasalukuyang mundo, napakakaunting tao ang kayang makasabay ng Daoso. Tanging ang lungsod ng tadhana na puno ng misteryo ang isang tabo na lugar. Marahil ay nahaharap sa problema ang pinsan kong bunso. Napakalakas ng kapangyarihan ng Dao Ancestor kaya't walang ibang pagpipilian kundi makialam sa tadhana ng pinsan kong bunso.
Ngunit, anong kamangha-manghang bagay ang natuklasan ng pinsan kong bunso sa lungsod ng tadhana na naging dahilan para makialam pa ang Daoso at masira pa ang kanyang divine sense? Tumangala ang 3,000 para tingnan ang sinaunang puno sa kanilang harap na umaabot sa kalangitan, at napasok sila sa pag-iisip. Isang taon na mula nang mabuksan ang lungsod ng tadhana. Nasaan na ngayon ang mga taong pumasok doon noon? Oras na ba para silang lumabas? Master, sa lugar kung saan iniwan ng tunay na Diyos ang kanyang yapak, naramdaman ni Yehan na nawala na ang bahaging iyon ng divine will sa langit at lupa. Napakasaya niya na napaluhod siya sa harap ng langit at lupa. Sa pagkawala ng divine sense na iyon, matagal na panahon ang kakailanganin ng isang higanti tulad ng Daoso para makapagbawi. Ingit na mong bata ka, palaging nagdudulot ng problema. Kung hindi dahil sa pagiging maalam ng Dao ancestor ng Tiandao Mountain na iniwan ang kanyang isip sa body leaf, tapos ka na ngayon. Hindi pa rin makapaniwala si Suzaku, ngunit ang hindi pangkaraniwang kakayahan ng Dao ancestor ay iginagalang nito. Ang kalooban ng tunay na Diyos, bagamat labi na lamang ito, ay kayang niyang hiramin, ipasok sa katawan ni Yehan, at gamitin para sa kanya. Napakalakas na gawaing laban sa langit. Alam natin na si Yehan ay isang paunang Holy King lamang ngayon, ngunit mayroon siyang kalooban ng tunay na Diyos sa kanyang katawan na hindi naman nagdulot ng anumang pinsala sa kanya, at maaari pa niyang gamitin ito sa hinaharap. Hindi nagsalita si Yehan. Hindi nagatubiling magastos ng Daoso ang kanyang divine sense para sa kanya, kaya't kailangan niyang gamitin ng maayos ang kalooban ng tunay na Diyos na nasa kanyang katawan para maging karapat-dapat siya sa pagsisikap ng Daoso. Ang body leaf ay nasa dantian ni Yehan. Sa sandaling iyon, ang body leaf ay naglalaman ng nakakatakot na kalooban ng tunay na Diyos. Kapag hinawakan ng isip ni Yehan ang body leaf, parang lalabas ang kalooban ng tunay na Diyos mula sa kanyang katawan, na nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na mapuputok ang kanyang katawan. Kalooban ng tunay na Diyos, 3 pagkakataon. Dahan-daw ang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, at kumikislap ang mga ito. Naranasan na niya mismo kung gaano kaitikot ang kalooban ng tunay na Diyos. Kung gagamitin ng maayos, tiyak na ito ay isang nakakatakot na ultimong suntok. Sa ngayon, ito ay nasa ilalim ng kontrol ng body leaf, hindi maipapaintindi ni Yehan ang lakas nito. Mabahong babae, akala mo'y mapapahamak ako. Siguradong hindi mo inasahang napakatibay ng buhay ko. Nang isipin si Lulan Yizi, puno ng intensyon na pumatay ang puso ni Yehan, patay na ang babaeng iyon. Lumabas si Yehan mula sa mga yapot ng tunay na Diyos at dumating sa labas. Sa sandaling iyon, dahil ang kalooban ng tunay na Diyos sa mga yapok ng tunay na Diyos ay naipasok sa katawan ni Yehan ng body leaf, ang buong yapok ay naging karaniwan na mula sa labas, natira na lamang itong isang napakalaking yapok sa lupain. Ngunit nang makalabas si Yehan sa mga yapok ng tunay na Diyos, wala na si Lulan Yizi at walang bakas siya sa paligid. Mabilis kang tumakas, ngunit kahit na mabilis ka, makakatakas ka ba sa akin? Sumigaw si Yehan, at isang nakakatakot na aura ng pagpatay ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nang ipatupad ni Yehan ang kanyang clairvoyance sa mundong ito, nang siya ay umangat sa larangan ng Holy King, lumakas ang kanyang clairvoyance at madali na niyang makikita ang isang lugar. Bagamat nasa ika-9 na lugar sila ngayon, hindi mahirap para kay Yehan na makita ang buong lugar, kailangan lamang ng panahon. Para kay Lulan Yoshiko, nabuo na ang walang katapusang intensyon ni Yehan na patayin siya. Hindi basta-basta ang babaeng iyon, hindi dapat maliitin ang kanyang talino at lakas. Ang pagpapalaya sa kanya ay parang pagpapalaya sa isang tigre pabalik sa kabundukan. Si Lulan Yoshiko ay umatake kay Yehan, at kung bibigyan ng pagkakataon, aatake rin niya ang mga taong nasa paligid ni Yehan. Hindi alam ng babaeng iyon ang moralidad. Sa ganitong aspeto, mas mapanganib siya kaysa kay Kang Tianzan. Hindi bababasa si Kang Tianzan ay nais na talunin si Yehan sa pamamagitan ng lakas, ngunit si Lulan Yoshiko ay mas mapanlin lang. Hindi. Puno ng kalituhan ang mga mata ni Yehan. Sa nakalipas na 10 minuto, sinuri na niya ang halos kalahati ng ika-9 na lugar ngunit hindi niya mahanap si Lulan Yizi. Hindi naman kasing bilis ng iyon ang bilis ng kausap at hindi niya kayang makalayo ng ganito kalaki, maliban na lamang kung umalis na siya sa ika-9 na lugar, o nakaiwas siya sa pagtuklas ni Yehan gamit ang ilang lihim na paraan. Kabanata 3,309. Talagang isang mausisa na babae, ngunit dapat kang handa na para sa paghihiganti. Malamig ang mukha ni Yehan at kumuha ng Soul Jade Sleep para ipaalam sa iba. Ngunit biglang napagtanto ni Yehan na may mensahe na sa kanya mula sa mga tao ng Xinwu Academy, natagpuan na nila ang isang hindi alam na lugar. Matapos basahin ang mensaheng iyon, ipinaalam din ni Yehan sa iba na kung makakatagpo sila ni Lulan Yizi, patayin ito ng walang alinlangan.
Nagawang umatake si Lulan Yizi kay Yehan, at kung bibigyan ng pagkakataon, aatake rin niya ang mga kasama ni Yehan. Kaya't ang bawat isa sa grupo ni Yehan ay may tungkulin na alisin ang potensyal na panganib na si Lulan Yizi. Hindi naniniwala si Yehan na umalis na si Yoshiko Lulan sa ikasyam na lugar, hindi naman kasing bilis ng iyon ang bilis ng kausap. Matapos pumasok sa ikasyam na lugar, hindi pa gumagawa si Yehan ng mga gawain para mapataas ang kanyang life ring. Sa ngayon, kahit na nais niyang hanapin si Lulan Yizi sa pamamagitan ng Altar of Destiny, hindi niya magagawa. Mukhang oras na para gumawa ng mga gawain. Napakasakit ng ulo kung hindi sapat ang life ring. Sa puntong iyon, pansamantalang binaliwala ni Yehan ang bagay tungkol sa pagpatay kay Lulan Yizi at pumunta sa pinakamalapit na Altar of Destiny. Ang gagawin niya ay para madagdagan ang kanyang life ring. Kapag may sapat na siyang life ring, tanga na kung makakalikot pa si Lulan Yoshiko sa ikasyam na lugar. Mabilis na nakatanggap si Yehan ng gawain na nagkakahalaga ng 8 milyong life ring sa ikasyam na lugar. Hindi mataas ang kahirapan nito, katulad lang ng pagpatay sa isang Beast King. Hindi pa umabot ng kalahating oras ay natapos na ni Yehan ang gawain at nakakuha ng sapat na life ring. Sa ngayon, ang life ring ni Yehan ay umabot na sa 89 na milyong puntos. May 9 na hugis buwan na life ring na magkakaibang kulay sa pagitan ng kanyang mga kilay, na bumubuo ng isang bilog na may kulang na sulok. Kapag nakalapit na ang lahat ng 12 life ring, mabubuo na ang tunay na bilog. Matapos makakuha ng sapat na life ring, pumunta si Yehan sa lokasyon ng Zinwo Academy sa pamamagitan ng Altar of Fate para buksan ang hindi alam na lugar na kanilang natagpuan. Matapos gawin ang lahat ng ito, muli siyang nagmadaling pumunta sa Altar of Destiny. Gusto kong hanapin ang isang tao. Diretso nang nakipag-ayos si Yehan sa estatwa sa altar ng tadhana. Ngunit matapos niyang bayaran ng sapat na life ring, nabigo siya sa resulta. Ang taong hinahanap mo ay wala na sa ikasyam na lugar. Maliwanag at maigsi ang sagot ng estatwa, at nakaikot ang mga kilay ni Yehan. Napakabilis ng babae, talagang pumasok na ba siya sa ikasampung lugar? Nang maisip iyon, medyo naging pangit ang mukha ni Yehan. Matalino at mahiwaga si Lulan Yizi, mahirap siyang maintindihan, hindi rin basta-basta ang kanyang lakas, at nakokontrol pa niya ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Kailangang mag-ingat laban sa kanya. Ngayong nawala na si Lulan Yizi, naramdaman ni Yehan na mas mahirap nang harapin ang babaeng ito. Gayunpaman, habang mga iniisip pa lamang ito ni Yehan, isang alon ng kapangyarihan ang dumating mula sa void na hindi kalayuan sa Altar of Destiny na nakakuha ng pansin ni Yehan. Nang tumingin si Yehan sa void, ang kanyang madilim na mga mata ay may ngisi habang titingin sa babaeng lumabas mula roon. Hindi ko inasahang napakabilis mo. 2 araw pa lamang ako nandito sa ikasyam na lugar at nahabol mo na ako. Kung walang pasanin, hindi mahirap para sa akin, si Kang Tianzan, na habulin ka. Walang emosyong tumingin si Kang Tianzan at tahimik na lumakad patungo sa altar ng tadhana kung saan naroon si Yehan. Ibig sabihin ay tinapon mo na ang pasanin ng lahing tao. Sumigaw si Yehan. Dahil hindi nakapakipakinabang ang pyesa ng laro, isa na lamang itong pasanin kung dadalhin pa. Bakit hindi na lang itapon? Tahimik na sabi ni Kang Tianzan. Matapos ipahayag na bubuwagin na ang alyansa sa ibang tatlong hindi pangkaraniwang tao, tinanggal na ni Kang Tianzan ang lahing tao. Dati ay ginagamit niya ang kapangyarihang iyon para harapin si Yehan. Ngayong natapos na ang alyansa, hindi na siya magtututok na gumawa ng mga bagay para sa lahing tao, sapat na sa kanya na dalhin ang 10 emperador ng Kang Clan. Nang marinig iyon, ngumisi si Yehan at nagsabi, ang maging pyesa ng laro sa iyong mga kamay ay talagang walang magandang katapusan. Bukod pa rito, wala ka pang makukuha na anumang benepisyo. Ngayong nag-iisa kang lumapit sa akin, hindi ka ba natatakot na patayin kita? Mahinang nagsalita si Kang Tianzan, hindi mo ako papatayin, dahil may pangakong tayo. Para sa pangakong iyon, hindi mo ako papatayin, hindi bababa hanggang sa matupad pa ang pangakong iyon. Kaya't bakit ako matatakot na lumapit sa iyo? Medyo tumahimik si Yehan. Noong una, talagang may pangakong sila ni Kang Tianzan, hihilingin niyang tumulong ng walang kondisyon si Emperor Kang Tian ng Kang Clan para sa kanya. Totoo naman ang sinasabi mo, ngunit darating din ang araw na patayin kita. Sabihin mo na, bakit ka nandito? Walang emosyong sabi ni Yehan. Nagsabi si Kang Tianzan, hayaan mong pamunuan ko ang Kang Clan na sumali sa iyong grupo, at ipagpalitan natin ang mga hindi alam na lugar na ating natagpuan. Nang marinig iyon, napaiyak ng tawa si Yehan at nagsabi, Kang Tianzan, hindi mo ba iniisip na baliw ka na? Bago pa ito, sama-sama kayong 4 na hindi pangkaraniwang tao para patayin ako. Ngayon naman ay gusto mong sumali sa grupo ko. Sinipa ka na ba ng asno sa ulo?
Siyempre, hindi plano ni Yehan na payagan si Kang Tianzan na sumali sa grupo. Ang babae ay parang isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Kahit na hindi na sila magkasama ng ibang tatlong hindi pangkaraniwang tao, mapanganib pa rin na panatilihin siya sa tabi, at walang nakakaalam kung may iba pa siyang lihim na plano. Bakit ka agad tumanggi? Tumingin si Kang Tianzan kay Yehan at mahinang nagsabi, mayroon kang magic arm para buksan ang mga hindi alam na lugar, at may kakayahan akong hanapin ang mga ito. Kung papayagan mong sumali ako sa iyong grupo, wala kang mawawala. Kang Tianzan? Hindi pa kita hinahabol ng bayad, at iyon na ang pinakamataas na aking pagtitiis. Alam nating dalawa kung sino ka talaga. Kung papayagan kitang sumali sa grupo ko, parang binibigyan ko ng pagkakataon ng isang lobo na manirahan sa tabi ko. Ngumisi si Yehan at nagsabi, ngayon ay nagkakawatak-watek na kayong apat na hindi pangkaraniwang tao, at ngayon naman ay gusto mong sumali sa akin. Sa tingin mo ba ay posible iyon? Nang marinig iyon, tumahimik si Kang Tianzan saglit at nagsabi, maaari akong gumawa ng kopya ng mana para sa iyo pagkatapos nating makahanap ng hindi alam na lugar. Hindi mo kailangang bayaran ng anumang bagay. Ito na ang aking pinakamataas na kaya. Pumapayag ka ba o hindi? Hindi. Tiyak na sagot ni Yehan. Kabanata 3310. Nang marinig iyon, malinaw na lumamig ang walang emosyong mga mata ni Kang Tianzan. Ang pagtitiyak ni Yehan ay hindi na siya nagbigay ng pag-asa. Matapos siyang makahiwalay sa apat na hindi pangkaraniwang tao, ang pagtutulungan kay Yehan ay ang pinakamabuting sitwasyon sa kasalukuyan. Gusto niyang pagkakitaan ang pagkakataong ito, bagamat dating magkalaban pa sila. Kung tama ang hula ko, hindi lamang para makipagtulungan sa akin na hanapin ang mga hindi alam na lugar ang dahilan kung bakit ka lumapit sa akin, kundi para rin labanan ang Beast Tide. Ngumisi si Yehan at nagsabi, ayaw mong dalhin ang pasanin ng lahing tao, kaya't ang tanging puwersang nasa paligid mo ay ang 10 emperador ng Kang Clan. Kapag dumating na ang gabi, napakahirap mong labanan ang malalakas na beast horde na narito, maliban na lamang kung makakahanap ka ng isang malakas na kaalyado. Siyempre, hindi mo na isinasaalang-alang ang ibang tatlong hindi pangkaraniwang tao, kaya't lumapit ka sa akin. Sa kasamaang palad, maling daan ang iyong tinahak noon, at huli na para baguhin pa ngayon. Hindi kita tinatanggap dito, Kang Tianzan. Bawat isa ay umaasa sa sariling kakayahan. Nagsabi si Kang Tianzan, lalong lumalapit na tayo sa ika-12 area. Maaari mong tanggihan ako ngayon, ngunit hindi madaling pumasok sa Temple of Destiny. Ang ibang tatlong tao ay sinusubukang makahabol ngayon. Kapag pumasok na tayo sa ika-12 area, lahat ay magiging baliw, at hindi pa tapos ang iyong mga problema. Sa aking nalalaman, ang unang emperador ay pumasok na sa larangan ng High-Level God King, si Wang Chui ay nasa tuktok na ng Great Devil King, at hindi nakalayuan ang lakas ni Baxia. Lalaki, talagang mo bang gustong itulak ako ulit sa kanilang panig? Sa tingin mo ba ay natatakot ako, si Yehan? Sumigaw si Yehan at nagsabi, hindi mahalaga kung gaano kahusay ang ibang tao, dahil may kumpiyansa akong mapapahamak kita minsan, kaya't kayang-kaya kong gawin ito pangalawang beses. Hehe, tingnan na lang natin. Dahil hindi ka pumapayag, nasa parehong area tayo ngayon at hindi maiiwasang makatagpo ang iyong grupo. Huwag mong sisihin ako kung kukuha ako ng puwersa. Matapos ngumisi ng malamig si Kang Tianzan, agad siyang umalis at mabilis na nawala sa paningin ni Yehan. Tuktok ng middle level Holy King. Tumingin si Yehan sa likuran ni Kang Tianzan na umaalis, at ang kanyang mga mata na parang espada ay lumapot. Bagamat hindi sila naglaban, malinaw na naramdaman ni Yehan ang kanyang lakas, isang hakbang na lamang ang pagitan niya at ng high-level Saint King. Marahil pagkatapos niyang umalis sa lungsod ng tadhana, may karapatan na itong babaeng ito na subukang pumasok sa makapangyarihang Saint Emperor Realm. Gayunpaman, hindi nagulat si Yehan sa malaking pag-unlad ni Kang Tianzan. Kung ang unang emperador, Wang Chui, at Baxia ay umangat na, paano pa naman mananatili sa dati si Kang Tianzan? Ika-12 area, mukhang lalong lumawak na ang paningin ng mga taong ito at nagpapabilis sila ngayon. Hindi binigyang pansin ni Yehan ang mga salita ni Kang Tianzan tungkol sa pagkuha ng puwersa. Ang kailangang gawin ni Yehan ngayon ay suriin mabilis ang ika-9 na lugar, pagkatapos ay pumasok sa ika-10 area, at sikaping pumasok sa ika-12 area bago makahabol ang iba. Siyempre, dahil pumasok na si Kang Tianzan sa ika-9 na lugar, ipinaalam din ito ni Yehan sa iba. Bagamat hindi natatakot si Yehan kay Kang Tianzan, kailangang mag-ingat laban sa babaeng ito. Pagkatapos noon, patuloy na gumala si Yehan sa ika-9 na lugar para hanapin ng mga pagkakataon. Pagkaraan ng isang araw, 3 araw na mula nang pumasok sina Yehan sa ika-9 na lugar.
Sa susunod na araw, natagpuan ng grupo ni Yehan ang isa pang hindi alam na lugar, bagamat hindi gaanong malaki ang nakuha ni Yehan. Gayunpaman, ang kanyang Arm of the Gods and Demons ay unti-unting napabuti at pinalakas, naging mas malakas pa kaysa sa sandata ng sinaunang emperador. Habang lalong lumalakas ang Arm of the Gods and Demons ni Yehan, lalong lumalakas at marahas ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyong kanyang tinatawag. Kapag ito ay tinawag, ang mga larawan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na lumalabas sa mundo ay halos naging tunay na materya. Sa ika-4 na araw, naghahanda ng pumasok sina Yehan sa ika-10 area, tinatanggap ang mga gawain at nakakakuha ng life ring. Sa nakalipas na 3 araw, nag-iisa lang si Yehan na gumala sa ika-9 na lugar para hanapin ang mga hindi alam na lugar, at marami rin siyang nakuha. Natagpuan niya ang isang hindi alam na lugar, at naging mabuti pa ang nangyari nang maimbak ang kalooban ng tunay na Diyos sa kanyang katawan. Ito ay isang napakalaking trump card para kay Yehan na lampas sa ibang mga sandata. Gayunpaman, bagamat may 3 pagkakataon si Yehan na gamitin ang kalooban ng tunay na Diyos sa kanyang katawan, may panganib pa rin ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang kalooban ng tunay na Diyos sa kanyang katawan ay hindi nagdulot ng pinsala dahil lamang sa body lift na pinakamahalagang proteksyon ng katawan. Kapag ito ay inilabas na, hindi pa alam kung kayang maging daluyan ng paglabas ng kalooban ng tunay na Diyos laban sa mga kalaban ng katawan ni Yehan. Sa loob ng isang araw, ang mga tao sa grupo ni Yehan ay unti-unting pumasok sa ika-10 area. Hindi na nagtagal si Yehan matapos makumplito ni na Yeching at Aozishuan ang kanilang mga gawain at pumasok sa ika-10 area. Habang lalong lumalapit sila sa ika-12 area, ayaw na ni Yehan na magtagal pa. Parehong kaakit-akit ang Temple of Destiny at ang pinakamalakas na sinaunang mana sa 12 area para sa lahat. Siyempre, habang abala sina Yehan sa pagpasok sa ika-10 area, hindi rin natigil si Kang Tianzan. Nauna nang napuntahan ng grupo ni Yehan ang ika-9 na lugar, kaya't wala nang maraming makukuha kung mananatili pa roon. Kaya't mabilis din siyang pumasok sa ika-10 area, at halos magkapantay na sila ni Yehan sa simula. 2 area na lang bago tayo umalis sa lungsod ng Tadhana. Sa ika-10 area, isang tao at isang hayop ang nakatayo sa void at Titan Gala sa kalangitan. Inaasahan ni Yehan ang mga area sa likuran ng lungsod ng Tadhana, ngunit may malaking pressure rin siya. Pagkatapos niyang umalis sa lungsod ng Tadhana, may malaking krisis pa na naghihintay sa kanya. Maaari ba siyang tulungan ng ika-12 area o ng misteryosong Temple of Destiny? Umalis ka na, bantayan mo sila. Bagong paglalakbay na naman ito. Hinampis ni Yehan ang makapangyarihang katawan ng Golden Unicorn, at ang hayop ay naging isang maliwanag na gininto ang liwanag at umalis para bantayan sina Yeching at Aozishuan sa lungsod ng Tadhana. Iyon na ang tungkulin nito. Mayroon ng proteksyon mula sa Golden Unicorn, wala nang alalahanin si Yehan. Matapos umalis ang Golden Unicorn, hindi pa rin pumili si Yehan na pumunta sa Altar of Destiny para tumanggap ng gawain. Matapos magpadala ng mensahe kina Li Zhengdao at iba pang mga kasama na nakapasok na sa ika-10 area, nagsimula ng maglakbay mag-isa si Yehan sa ika-10 area. Malapit na ang distansya ng ika-10 area sa ika-12 area. Napakalakas ng mga pagkakataong matatagpuan sa mga area sa likuran ng lungsod ng Tadhana, lampas pa ito sa mga area sa harap. Kaya't magiging mas maingat si Yehan sa paghahanap ng mga pagkakataon sa mga huling area. May mga yapot ng tunay na Diyos sa ika-9 na lugar, kaya't maaaring may mas malaking pagkakataon pa sa ika-10 area. Kahit na hindi ito katulad ng pagkakataong ibinigay ng mga yapot ng tunay na Diyos, napakalaki pa rin ito. Hindi nakalimutan ni Yehan ang mga labi ng mga masasamang espiritu, ang mga area sa likuran ng lungsod ng Tadhana ay ang tunay na kayamanan. Ipinatupad niya ang kanyang clairvoyance at sinisiyasat bawat sulok. Hindi pa umabot ng 3 oras ay marami na siyang magagandang bagay na nakuha. Bagamat hindi pa niya natagpuan ang mga hindi alam na lugar, napakatakot ng kanyang clairvoyance kaya't panahon na lamang bago niya mahanap ang mga ito. Siyempre, habang naghahanap ng mga pagkakataon, hinahanap din ni Yehan ang mga bakas ni Lulan Yizi. Kailangang alisin niya ang mapanganib na babaeng ito, at pumasok na ito sa ika-10 area. Kapag natagpuan niya ito, kahit na nasa loob ng isang hindi alam na lugar ay papatayin niya ito muna. Gayunpaman, nagulat si Yehan dahil habang naglalakbay siya sa ika-10 area, hindi niya mahanap si Lulan Yizi ngunit nakita niya sina Li Zhengdao at iba pang mga kasama na nakapasok na roon. Hindi muna niya binigyang pansin ito. Dahil nasa listahan na ito ng mga dapat patayin, kahit na makapaglakbay pa ito palabas ng lungsod ng Tadhana ay papatayin niya si Lulan Yizi para hindi na siya magkaroon ng problema sa hinaharap. Bagamat hindi pa niya natatapos ang paggalugad sa buong ika-10 area, ang kawalan ni Lulan Yizi ay nagdulot ng pagkalito sa kanya.
Nasa ika-10 area ba talaga ang babae? O gumamit ba siya ng mga paraan para harangan ang kanyang pagsisiyasat? Hi, iyon ba ay